pag-usapan natin. Expect na talaga na karamihan mangyayari po ito eh. Yung pagpapaliban po ng BARM election, parliamentary election dahil nagkaroon po ng usapin doon po sa tawag na redistricting, hinabol po sa kanilang parlamento, umabot po doon sa deadline na kinakailangan na nagsisimula na ho ang panahon ng eleksyon sa naturang lugar sa BARM. Sa ating linya, Comelec Chairman George Garcia. Chairman Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Oli. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyo. Eto, naganap na nga. na pagpaliban natin yung mangyayari ang BARM. Pwede bang malaman nila, Chairman, kung ano po ang maaring pinag-uusapan na petsa o maililipat yung BARM election na postpone nga po dahil hindi nagkaroon ng mga pagbabago sa usapin po na redistricting, Chairman? Sir Oli, bagamat doon sa aming nilabas na resolusyon kahapon, hindi po kami nagbanggit ng panahon kung kailan maaaring isagawa ang naturang halalan, yung kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, sa kadahilan ng ito po kasi ay nasa kapangyarihan na ng Kongreso. Ang kapangyarihan mag-fix ng date ng isang halalan ay nasa kanila po, and therefore ayaw po namin silang pangunahan. Ngayon po, kung sakasakali, Sir Oli, na ang nabago lamang talaga na batas ay yung tinatawag na districting, kung saan hahati-hatiin ng mga munisipyo at probinsya sa iba't ibang distrito para magkaroon ng tinatawag na 32 na distrito sa buong Bangsamoro. Sir Oli, ang kaya po namin isagawa ang halalan kahit po Mayo. At yan po ang amin pong sasabihin sa ating Kongreso kung sakaling magpatawag sila ng pagdinig sa isang linggo. Ngayon po, kung may mga babaguhin pa po yung Bangsamoro na iba pang parte ng batas, tulad halimbawa ng pagbubukas ng accreditation ng mga political parties na dapat nakalagay din ang mga pangalan dun sa balota, o kaya naman accreditation ng sectoral organizations, o yung pagtatanggal ng none of the above, o yung mga iba pa na dapat nilang ayusin doon sa batas, si Oli, maaaring hindi po namin kakayanin yan ng Mayo, sapagkat doon sa pagpapa-accredit pa lang ng political parties at sectoral organizations ay medyo matagal na, sapagkat may proseso po yun ng pagdinig at pagsasubmit ng mga dokumento. Paano kung halimbawa sa Mayo gagawin ng ang halalan na ito? Malaki bang problema ikumpara doon sa next year na lang dahil maraming babaguhin sa balota at sistema ng pagboto ng mga botante? Kung Mayo po, Sir Oli, ang amin pong inaasahan, dapat ang babaguhin lamang ay itong districting. Ibig sabihin, kung dati-rati yung bayan na ito ay kabilang dito sa District 1, nalipat sa District 2 na siya ngayon. Madali lang yun, walang problema yun. Wala po kami problema doon. Magkakaroon tayo ng filing ng candidacy kung sakasakali mga buwan ng Marso, and therefore kaya namin magsagawa ng halalan automated, may gamit na mga machine ng Mayo. Kung kaya nga lamang po kapag po nagdagdag sila nga ng mga iba pang pagbabago, ayan po ang medyo mukhang yung Mayo ay hindi po kakayanin. Mukhang doon nga patungo kasi mukhang mas marami makikibahagi. Pati ano ba to? May mga pangalan bang inilalagay sa balota na kinakailangan din baguhin, Chairman? Yung po pagka-automated elections, di ba po natatandaan natin si Oli, talagang nilalagay ang pangalan sa balota. In fact, sa election code ng Bangsamoro, pati po pictures ay nilalagay na. Yun naman po mga partido politikal, meron po kasi silang parang party list din doon, partido politikal ang tumatakbo, ay ipiprint po yung pangalan ng mismong political party kasama na yung logo ng political party. Sa ngayon po, 7 ang accredited na political parties ng buong Bangsamoro. Kung ito po ibubuksan muli ang accreditation nila, therefore, may posibilidad na dumami po ito at magkakaroon ng mahabang proseso para sa pagpapa-accredit ng mga bagong political parties. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, tayo po nagmo-monitor kagabi lang sa Bangsamoro, ay nagkaroon na po ng mga pagbabago, nag-approve po sila on third and final reading ng mga pagbabago pang iba, yung mga binabanggit kong ito, and therefore, yan po yung matindi naming pag-aaralan kung ano ang effect nito sa pagpapatagal o yung pagpapadali ng halalan dyan sa Bangsamoro. Mukhang doon tayo patungo. Batay nga po dito sa mga obserbasyon ng ilan ding nag-aabang sa pagbabago po nitong redistricting na ito sa charter po o batas patungkol sa BARM. Mukhang patungo ito sa hindi Mayo, kundi sa susunod na taon. Tama ho ba yun, Chairman? Kami po ay talagang medyo tututol ng sobra, Sir Orly, kung ito'y magiging susunod na taon. Okay. Ang aming pong pakiusap, bagamat may mga ganyang klaseng pagbabago,
sana po ito'y mangyari ngayong taong ito. Ngayong yung taong eleksyon. ito. Okay. Opo, ibig sabihin, Sir Oli, kung kakayanin ng buwan ng September, baka pwede kahit pa may election tayo ng Barangay at SK ng November 2. Sapagkat pagka po kasi 2027, Sir Oli, yan po ay preparasyon na para sa 2028 Tama po national and local election. Mas malaking At syempre, preparation. Mas malaking paghahanda. yes po, hindi naman po talaga tayo makakapayag na ito'y maisabay sa national and local elections pa ng 2028. So sana po, kung sakaling mapagpaliban talaga at mag-fix ng date, sana mangyari ito sa year ng 2026. So kung halimbawa tanungin kayo ng Kongreso, okay na ba COMELEC sa September? Kaya na ho yun. Considering dapat kasama na ho itong mga pagbabago na nangyayari ho ngayon. Namin yun. Basta po yung mga pagbabago, yun na yung last. Napakahirap po Sir Oli, Ulitin, naghahanda na tayo. Chairman, maputol ko lang. Nawala kayo sa unang part eh. Pakiulit lang. Yes. Okay na ho sa inyo Yes po, Sir September. Oli. Okay. Kaya na po namin yung September. Kaya na po namin yung September. Basta Sir Oli, yun na po yung last na pagbabago. Napakahirap po yung nagpe-prepare tayo, Sir Oli. Naghahanda na tayo ng ganito. Postpone na naman. Pagkatapos, biglang may papasok na naman na pagbabago. Alam niyo po kasi ang COMELEC ay hindi makakapigil sa mga pagbabago yan. Yan po ay batas na kinakailangan ipagpatupad ng COMELEC. Yan lang po ang aming katungkulan. At wala kaming kapangyarihan na makialam doon sa kung ano yung batas. Ang problema, pag naghahanda na, tapos biglang may pagbabago na naman, maaari yan po ay magdulot ng pagkaantala ng pagkukondak ng halalan natin dyan sa Bangsamoro. Alright. Siguro sa darating ng mga araw, may follow-up ko yan muli, Chairman. Isingit ko lang. Marami kasi nagtatanong eh. Nalala nyo nung kasagsagan ng usapin ng flood control. Napag-usapan din yung ilang mga kontratista na natuklasan sa SOSE na nagkaloob din po ng tulong pinansyal sa mga kandidato na pinagbabawal po sa Omnibus Election Code. Pati na rin po yung hindi nagdeklara ng kanyang SOSE na meron pa rin dapat i-deklara. Ano raw mga development itong mga investigasyon na ito ng COMELEC? Kumusta na po ito, Chairman? Yung huli natin pagkakaalam, kasi nga medyo na-busy lang tayo, Sir Oli, tungkol dito sa Antipolo special election at itong Bangsamoro, ay submitted na for resolution yung mga kaso niyan na kung saan yung opisina namin na in charge yung Political Finance and Affairs Department ay kinakailangan magawa na ng kanilang resolusyon kung i-charge o hindi. So yan po ay inaabangan na rin po namin. At the same time, yung po sa isang incumbent na senator, kaya lang po yung nagkaroon ng pagtagal ay sapagkat humingi siya ng extension para makapagawa ng kaniyang sagot. At ito po ay na-file na rin, Sir Oli, kung kaya iti naghihintay na rin ng resolusyon ng mismong opisina na in charge doon sa ganyang klaseng problema. Okay. Ngayon po, para lang po isang development, yung pong ICI ay humingi sa amin, Sir Oli, ng medyo madami-dami rin po, ng mga kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng mga ilang kumandidato, lalo na sa pagkasenador at lalo na rin po sa pagkakongresista. So yun po ay kaagad po namin tinugunan upang maibigay sa kanila kaagad yung mga dokumento na yan. Tama pala yung hinala ng iba na mukhang ito magiging last recommendation ng ICI. Yung involvement ng ilang mga kontraktor sa kampanya ng mga kandidato. Chairman, ano po? Kumuha sa inyo kanyang dokumento po. Yes po, kaya po talagang minadali rin namin yung pakikipag-coordinate po sa ICA sapagkat gusto po natin makatulong sa kanila, lalo na sa disposition po nung kanilang mga pending na mga for resolution din na kaso. So kung sakali po magkasabay kami, yun po, mas maging maayos at maganda po yung ganyan. Meron po bang petsang pinag-uusapan yung pag-resolve nitong mga kandidato na tinulungan ng mga contract? Ito yung mga bahagi ng 2022 election pa lang ito, no? Chairman? Yes po, Sir Oli, 2022 elections po yan. Hindi na po tayo nagbibigay ng exact date ng timeline. Basta po ang importante, alam naman po ng opisina namin yon na hindi man yan minamadali, pero yan po ay kinakailangan because na ma-resolve ka agad because of the public interest involved. At pinagganyan, inaabangan ng ating mga mamamayan yan, lalo-talo na yung sa kaso ng SOSE ho. Hindi nagdeklara ng SOSE ng isang senador. Siya nga ho pala, bago tayo magtapos, Chairman, paki-abiso na lang, pakipabot na rin po siguro kung may pagkakataon kayo. Ang aming taos-puso pakikiramay sa dati spokesperson po ng COMELEC, si Attorney James Jimenez, dahil naging bahagi rin po yan sa matagal na panahon sa mga election coverage ng DCWB, ng GMA at napaka-aktibo niyan dati sa pagbibigay ng mga impormasyon para sa maayos na halalan, Chairman. Maraming salamat po, Sir Oli, at yan po talaga ay masakit sa aming kalooban sapagkat halos mahigit isang dekada at kalahati
na siya po'y nagpapaliwanag ng posisyon ng COMELEC upang mas maunawaan ng ating mga kababayan. Condolence po, pakiparating sa mga makaanak ni dating COMELEC spokesperson James Jimenez. Thank you, sir. Salamat po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Oli. Magandang umaga po muli. Mga kapuso, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang inyo pong napakinggan.